Bababa na yun. Good morning po, ma'am. Welcome sa isa na namang napakawalang kakwenta-kwentang movie review dito sa balat ng YouTube. Mag-uusapan natin ngayon ay ang movie na kapapalabas lang. Ang title ay Katas. Itong movie na Katas ay pinagbibidahan ni Sahara Bernales, ni Chester Gracia, ni Arya Bench, ni Maha, ano yun? Kalimutan pangalan. Mara Hapila ba? Parang ganun. Si Ida Manzano, Caris Manzano, hindi ko alam kung anak niya to. Tungkol to sa isang babae na gustong ipaghigante yung kanyang kapatid na si Monica na nilapastangan. Nilapastangan ng amo. Alam naman niya yung nangyari, pero gusto niya lang malaman kung nasaan yung kapatid niya since nawawala yung kapatid niya rito. So, si Sahara Bernales ay nag-apply bilang isang kasambahay sa isang mansion ba tawag doon, no? Parang lugar siya. Sa isang mayaman na mag-asawa. Si Grace at si Alex. Tapos, umpisa pa lang natunugan ko may paggagawin tong paghihigante kasi nung dinala siya sa quarters ng kwarto. Doon sa quarters room ng mga katulong. Nakita niya yung bracelet na nakasabit doon sa dulo ng higaan. Natandaan niya na yun yung binigay niya na bracelet doon sa kapatid niya na nawawala. Si Arya Bench. So, akala ko wala namang kakwenta-kwenta tong pelikula na to. Puro ano lang eh. Puro, alam mo, banatan lang. Puro maiinit na eksena. Ganon. Pero meron pala siyang backstory. Yun nga yung pinaka-backstory. Gusto niya ipaghiganti yung kapatid niya na nawawala. Sa pamamagitan nun, ang ginawa niya, inakit niya tong si Chester Gracia, si Alex. Inakit niya to. Hindi niya alam na pakanalin pala lahat to nung asawa ni Alex, si Grace, si Ida Manzano. Pakanalang niya to na parang siya ni mismo yung nagplano na mangyari na ma-inlove si Alex dun sa mga iba pang kasambahay para tapos pinagpapantasyahan niya. Yun lang yung kwento. Tapos in the end, nangyari, yung tatlong kasambahay, si Carmina, si Ana, saka si Isabel, sila na yung nagmano ng parang napunta na sa kanila yung bahay na pagmamay-ari ni Alex sa kanya Isabel. Alam mong kwentong mapupulot dito? Wala. Paghihiganti lang naman eh. Parang, umikot lang naman yung kwento dun sa mga may init na eksena, yung banatan, tapos yung may kwento. Pero hindi siya ganun parang ginawa lang is pumunta siya dun sa hindi ko alam kung farm ba yun na pagmamayari nung ni Alex sa ni Grace para ipagiganti lang yung kapatid niya. Yun lang. Hindi rin naman, nalaman niya lang na namatay na yung kapatid niya. Tapos, parang naiganti niya naman kasi yung si Ida Manzano takot sa ahas. Yun lang. Nakulong lang siya sa isang kwarto na maraming ahas. So, yun. Dahil summer na ngayon, tingin ko maganda tong movie na to. Kung gusto niyo na kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng pelikula, yung mga puro mga bakbakan, mga may init na eksena, romansa, since Valentine's Day na next week. Panoorin mo tong movie na to. Yun lang masasabi ko. Kung i-rate ko tong movie na to, siguro siya, mga 4 out of 10. 5 out of 10. May mga eksena naman na maganda. Yung mga zoom shot, lalo yung sa umpisa, maganda yung umpisa pinapakita yung mga pangalan. Tapos, yung kuha niya parang galing talaga sa parang probinsya style talaga yung dating ng mga eksena. Yung mga kuha galing. Pero yun nga, umikot lang sa banatan, romansahan at kung ano-ano pa. Yun. So, kung gusto siya panoorin, available siya sa Viva Max. Pinagbidahan ni Sahara Bernales,
ni Chester Gracia, Ida Manzano. Mga hindi ganong... Si Ida Manzano, ano siya dati, parang, alam ko, dati parang sexy star na siya dati ng mga 90s. Alam ko. Ngayon, medyo may edad na siya eh. Pero maganda pa rin. Tapos, di yung Caris Manzano, di ko alam kung anak niya, pero kamukha niya eh. Tingin ko anak niya yun. Directed by Ro Padenma ba yun? Padenma Jr. Parang gano'n. So, available yun sa Viva Max ngayong araw. Panoorin nyo siya. Tapos, i-rate nyo din. Pag napanood nyo, comment kayo sa baba. O hindi pa kayo nakasubscribe at napadaan lang kayo, naklik nyo lang tong video na to. Ayan o. Subscribe ka na. Alright, so that's it for this movie review. Ako nga pala ulit si Boss Bryce Ligay.